Noong ika-4 ng Hulyo, taong 1946, tinanggap na ng Pilipinas ang kanyang deklaradong kalayaan mula sa Estados Unidos. Maraming Pilipino ang nagbunyi, nagwagayway ng bandila at naniwalang tapos na ang pananakop. Hello, my friend! America, you show your borders, hopes, and dreams. American style, baby! Pero di ba't sa likod ng lahat ng ito, unti-unti rin nawawala ang sarili naming kultura? Hindi naman! Ginagawa lang namin kayong modern. Kung modern lang ang kapalit ng pagkawala ng sarili naming panlasa at kultura ay hindi ito tunay na kalayaan. Ngunit sa ilalim ng kasiyahan, unti-unting nasasakop ang ating kultura. Dala ng wika, aliw, nabura na ang sarili nating panlasa, kwento at kasarinlan. Ang pananakop ay hindi lang pisikal. Ito ay maaaring pumasok sa isip at puso, lalo na't kung hindi tayo nagbabantay. Ano ba kung bakit mas gusto ng iba magsalita ng Ingles kaysa mag-Filipino? Bakit? Dahil tinuruan tayo na kapag mas nagsalita ka ng wikang banyaga ay mas matalino ka. Si Mia hindi lang guro sa forma, kung hindi guro sa diwa. Naniniwala siyang hindi sapat ang pagtuturo ng leksyon kung hindi kasama ang pagmulat ng kaisipan. Ang tunay na edukasyon ay dapat magsimula sa sarili. Hindi sapat ang mataas na grado kung makakalimutan mo kung sino ka bilang Pilipino. Tunay nga bang malaya na ang Pilipino? Malaya na ba ang Pilipinas? Tunay nga bang malaya na tayo? Hindi sapat ang kalayaan kung wala tayong sariling isip. Ang tunay na't Pilipino ay yaong nag-iisip para sa isang kanyang bayan. Kung ganoon, bakit hindi ito tinuturo sa mga bata ngayon? Kapag wala kang alam sa sarili mong kasaysayan, mas madali ka nilang paniniwalaan ng iba. Kaya kailangan natin buhayin ang bayani ng kaisipan sa klase, sa tahanan, at sa puso ng bawat Pilipino. Doon, magsisimula ang tunay na kalayaan. Kalayaan na hindi binibigay, ito ay pinaglalaban araw-araw sa isip at gawa. Kung hayaan mong iba ang mag-isip para sa iyo, hindi ka kailanman magiging malaya. Ma'am, bakit po sa istorya natin ngayon laging Amerikano ang bida? Oo nga, ma'am. Bakit hindi natin pinipigyan sa sarili nga nag-amat sa China? Oo nga! Ang tanong na iyan ay simula ng pagtumula. Hindi sagot ang mahalaga sa umpisa, kundi ang pagtumula. Lola, alam niyo po ba kung ano ako mga ito? Anak, ito ang baybayin. Ganito magsulat ang ating mga minuto bago dumating ang mga Kastila. Ganun po ba? Akala ko po kasi yan lamang po sa mga Amerikano at Kastila ang mga alam natin. Yan ang iniwan nilang akala, pero marami tayong sariling kaalaman bago pa sila dumating. So, para pong maraming nawala sa atin. At tungkulin natin ibalik yun. Tandaan mo, ang pagiging makabayan ay hindi lang laban sa Taiwan. Ito ay pagiging tapat sa sarili, sa wika at sa bayang pinasyon. Bilang Pilipino, tungkulin natin na kilalanin kung paano nawala ang sarili nating boses at tungkulin din nating ibalik ito mula sa atin para sa atin.